Di ba si PBBM, meron ng proyekto na ano, every year, magpapatayo siya ng 1 million houses every year. Di ba? Tapos, so far, meron nang na-accomplish eh. I think the administration is on target to complete 1.6 million houses by the end of the year. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna yung mag-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng wala pong remittance fees sa pamamagitan ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Pagkatapos, gawa kayo ng account at ilagay nyo yung bank account details nyo at pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Lalong-lalo na, pag ginamit nyo po ang promo code for the first time, ay sa una nyo pong gamit, makakuha kayo ng karagdagang $20 na libre credit na pwede nyo rin ipadala rin sa mga minamahal nyo sa buhay, di ba? $20 din yan, mga kotsero. Malaking bagay din yan. So, ayan, mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Alam naman natin, okay yun, di ba? Kasi, parang ang sistema niya parang Bliss. So, low-cost housing, targeted talaga siya para sa mga mahihirap, at meron dong kakulangan na 6 million houses ang dito sa Pilipinas for the next few years. Kaya ang flagship project ni PBBM ay magtayo ng 6 million houses. Yun. Ngayon, mga kotsero, ito ngayon ang problema. May gustong humarang sa Kongreso. Paano haharangin? Ang gusto nila ibahin ang budget. Bawasan ng budget. Actually, hindi lang 'yun bawasan ng budget. Ang gusto pa nila, bawasan yung presyo. Bawasan ang presyo ng pagbili doon sa pabahay ni PBBM. Okay. Si Franz Castro. Ayan. 3.5 na buwan ng bayad sa bahay, mabigat sa mahihirap na pamilya, sabi ni ACT Teachers. Franz Castro. Ayan. Andito ka na naman. Sumusuki ka na sa channel ko, Franz Castro, ah. Sumusuki ka na. Bakit ganyan? Hindi ka pa rin umaayos hanggang ngayon. Mabigat umano para sa mahirap na pamilya ang 3.5 na buwanang bayad para sa bahay ayon kay ACT Teachers Representative Franz Castro. Okay. Sa deliberasyon ng panukalang 2024 National Budget itong Martes, sinabi ni Castro na batay sa panukala ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, aabot sa 1.4 million ang halaga ng isang housing unit. Tapos for some reason, hindi ko alam kung saan niya nahugot itong presyo na 610 per month. Kung titingnan po yung presyo ng pabahay, hindi po ito pabahay para sa mga mahihirap. Ha? Anong hinit-hit mo, Franz Castro? 3.5 na nga lang. Sabi ni Castro at ipinunto na ang arawang sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila na target ng programa ay 610 pesos lamang. O 610 pesos, mag-compute tayo. Hindi, mamaya na. Magbasa muna tayo dito. Sabi niya, magkano po yung monthly amortization? Tanong ni Castro kay DHSUD Rizalino Acuzar. Ang computation po namin ay 3.5 to 4.3. Okay, so yun yung minimum. 3.5 to 4.3. Okay. Pag-usapan natin ito maya-maya konti lang. Kalma lang tayong lahat. Ito sinabi ni Franz Castro. Namomroblema sila. Sino daw? Yung mga taga Southville 7 sa Kalawan, Laguna. Talaga ang basis mo, Kalawan, Laguna. Franz Castro. Namomroblema sila dahil marami sa kanila nakaka-receive na ng notice of closure dahil kahit na 600 pesos, hindi kakayanin yan ng mga mahihirap. What?
So ayaw niyo talaga bigyan ng maayos na na tirahan yung mga mahihirap na kababayan natin. Ayaw niyo nun? Gusto niyo nakapawid lang sila? Yung parang yung parang ginawa ni Lenny dun sa yung sa Bagyo, yung puro pawid lang. Puro pawid, Coco Lambert, tapos ilang yero, di ba? Ganun ba yung naiisip niyo na bahay? Bigyan niyo naman ng konting dignidad yung mga tao na to. My goodness. Sinabi ni Acuzar na sa pamamagitan ng in-city housing program, ang mga ililipat na informal settler families ay makakatipid at ito ay maaari nilang gamiting pambayad sa housing loan. In-city na nga eh. In-city. Hindi siya probinsya. Ang tatanungin mo, yun ang galing ng Kalawan, Laguna. Eh baka hinanap nyo pa yan, tinarget nyo pa yan sa kaliblib-libliban ng Kalawan. Yung pinakaliblib ng Kalawan pa yung hinanap nyo. My goodness. 600 pesos? Magkano minimum wage? 610 daw, sinabi niya. Ang minimum wage. Compute natin. 610 times 20. Gawin na lang natin 26. 610 times 26. Bakit? Kasi merong 4 days ka na weekend. 7 days ka mag-work. So, meron kang 4 days na weekend. 15,860 minimum wage. Depende pa yan kung ilang kayo nagtatrabaho. Tapos kung marami ka pang anak, tapos under ka ng 4Ps, meron ka pang monthly na nakukuha sa DSWD. Tapos may food stamp ka pa. Nabigay din ng gobyerno para sa pangkain mo. My goodness. Sabi ni Franz Castro, namumblema sila dahil marami sa kanila nakaka-receive ng ito, mga notice of closure na nga. So yung in-city maganda yan kasi yung cost of living dyan mumura. Kung asan yung trabaho at asan yung school, andun po sila. Ang malaking bagay po dyan, instead na babayaran mo yung pamasahe mo, babayaran mo yung allowances mo, hindi mo nagagastusin yan, ibibigay mo na yan sa pambayad ng bahay. May punto naman siya. Kasi mga kotsero, yung mga dating relocation ng mga informal settlers o mga squatter, saan sila dinadala? Dinadala sila doon sa kaliblib-libliban ng mga probinsya. My goodness. Meron ko isang alam na relocation site dito sa May Laguna. Galing sila, yung mga kinuha nila, yung mga nag-relocate, galing ng Riles, doon sa may bandang yung Sukat, Bikutan, yung mga doon, informal settlers doon, mga home along the Riles. Binigyan ng bahay. Saan sila nilagay? Sa kadulu-duluhan ng bundok. Nakita ko po yung relocation site nila. Sa kadulu-duluhan ng bundok, bago ka makarating doon, ang pamasahe mo nasa 200, 300 sa tricycle. Paano na? Eto, in-city to. Ibig sabihin, mas malapit sila sa city. Nasa loob sila ng city. Malapit sila sa mga trabaho nila. Pwede silang mag-uwian para kumain. Diyos ko. Tapos di ba dati ang project ni Madam Imelda doon sa Bliss? Pag nasa Bliss ka, hindi ka naaalis. Kasi andun yung school, andun yung wet market, malapit ka sa munisipyo, as in katabi mo yung munisipyo. Andun na yung palengke, andun na yung mga paaralan. Hindi ka na nalayo.
Lalayo ka na lang para magtrabaho. Pero yung iba, nandiyan na sa paligid mo. Eh anong ginawa nung simula nung pinaltan nila yung administrasyon, pinalayas nila yung mga Marcoses. Tapos, anong pinalit nila? Yung substandard nila na sistema. Bibili ng mumurahing lupa sa kung saang bundok, ililipat doon yung mga i-relocate. O ano ngayon ang gagawin ng mga inirelocate? Eh napakalayo sa trabaho nila. Eh di ibebenta na lang nila yung mga bahay doon sa sa bundok. O pagkabenta, wala na. Balik sa squatter. O, balik sa ilalim ng tulay. Ganun kasi yung kalokohan pinagagawa nila eh. Kasi ito pa yung ito yung hindi maisip ni Franz Castro. Sasagutin din umano ng gobyerno ang malaking bahagi ng interes ng uutangin. Kaya humingi ang DSHUD ng pondo para sa interest subsidy. Sinagot na nga ng gobyerno yung interest mo dun sa loan eh. Nagreklamo ka pa sa 3.5. Kanina. Kanina kausap ko yung misis ko, tinatanong ko siya. Kasi nagtao dito. Yung misis ko kasi nag-dorm, nag-apartment, ano. Ang sabi niya, ang pinakamura daw na love room for rent yun, no? Room for rent. Pinakamura na room for rent daw na nakuha niya. 6,000. Kwarto lang yun, ha? Kasi medyo sosyalin to. Kaya kwarto lang. Pero, yung iba kong alam na room for rent, pero ano yun, ha? Ito yung mga room for rent na as in, kwarto lang, walang laman. Nasa yan, nasa 2,500 to 3,000, no? 2010 pa yung 6,000. 2010 pa yung 6,000. Anyway. Ayun, mga nasa 2,500 to 3,000. Kwarto lang yun. As in, manipis na kwarto lang yun. Ayan. Para siyang para siyang kubol sa kulungan. Ganun siya. 2,500, 3,000. Ayan. O bed spacer pa nga, yan, 2,500 agad eh. Diba? Si Katie, may kasama pang 4. 2,500 kayo, tapos 4 pa. Bed space yun, bed space. Bed space yun. Diyos ko. Ano pinagsasabihin ito ni Franz Castro na 600? My goodness. At saka syempre mga kochero, yung mga yan, hindi naman lahat dyan unemployed. Hindi naman lahat yan kumukuha ng social service. May mga iba dyan na nag-work na. Let's say, meron silang anak na medyo may utak-utak, medyo matalino. Eh yung anak nila na yon, malamang sa malamang, working student sa call center, malamang sa malamang. O medyo malaki ang sahod ng mga nasa call center. 20, 30. Oh. Tapos magrereklamo sa 3.5. Sasabihin ni Franz Castro, napakamahal naman ng 3.5. Diyos ko. Napakamahal naman ng 3.5. Pinakamurang apartment. Apartment na to pero studio. Studio apartment na nakita ko. 15K. Pinakamura. Mura na yun studio apartment. 1 bedroom, 20. Apartment. Per month. 15, 20 per month. Ganun. Pinakamura na yun. Pero apartment yun.
Etong pabahay ni PBBM, 2-bedroom yata to eh. Parang sa ano to eh, condominium. Parang sa condominium. Di ba 2-bedroom ba yun? 2-bedroom ba yun o 1-bedroom? Sabihin natin 2-bedroom. 4-5. 4-3 pala. 4-3. Mura na yon. 2-bedroom. 1.4 million nga lang. Sabi ni Carlos Bibi, "Uy, France, yung 3.5, hulog lang na sa motor yan." Totoo. Totoo. O tapos yung merong hinuhulog sa motor, malamang sa malamang, nagagrab yan. Magkano na ba ang kita ng Grab ngayon? Ng rider sa Grab? 25? 20 to 25,000 a month? Diyos ko. Wag natin pagmukaing eng-eng ang Pilipino. Kayang dumiskarte ng Pilipino, lalo na pagdating sa bahay. Kasi mga kotsero, alam naman natin, tayo mga Pilipino, very tayo eh. Tawag dito, very Western ang pananaw natin pagdating sa investments. Para sa atin, ang paghahanda sa future, kailangan meron kang sariling bahay, di ba? Ganyan tayong lahat. Para makapaghanda ka sa future, kailangan meron kang sariling bahay. Yon. Ganyan ang mindset nating lahat, mga Pilipino. So, kung o-offeran ka, may kakayanan ka naman, may trabaho ka, kahit minimum wage. Alam niyo ba mga kotsero, wala nang withholding tax ang minimum wage. Ang withholding tax, mag-uumpisa lang siya kapag ang kita mo taon-taon ay nasa 250,000 yata. Taon-taon. 250,000. Ibig sabihin, pag ang sweldo mo ay below 250,000 taon-taon, hindi ka babawasan ng tax. Ay ibabawas lang sa'yo mga Pag-ibig tsaka PhilHealth, SSS. Sa'yo pa mapupunta yun. Di ba? Pwede kang mag-loan sa SSS. Pwede kang mag-loan sa Pag-ibig. O, pwede kang dito? Pag may nangyari sa'yo, makaka-discount ka sa hospital. Ito nagpa-discount, nagpa-opera ako ng tuhod. Magkano na discount ko? 30 plus? 30 plus thousand dahil sa PhilHealth. Laking bagay nun. Magkano nila? 30 plus thousand? 37,000. Tapos kulang pa, Franz Castro. Ang dami-dami ng binibigay ng gobyerno para sa mahihirap. Tapos pag mumukain mo na parang wala. Yung 4-piece mo, merong may sigurado yan na binibigay. At least 2,000 per child. At least 2,000 pesos may makukuha. Meron pa yung food stamp. Na pwede siyang kumuha ng pagkain sa mga kadiwa stores. Subsidized ng gobyerno. Tapos merong murang pabahay. Subsidized din ng gobyerno. Anong gusto nyong gawin? Libre lahat? Walang ganun, Franz Castro. There's no free lunch. Someone will always have to pay. Laging may ganun. Si Angelo nag-comment, rent namin sa house 5K. See? Upa yun, hindi pa sa'yo yan. Isang room, maliit na sala at maliit na kusina at maliit na CR. See? 5,000 tapos hindi pa sa'yo mapupunta. Ito, 4,300. Magbayad ka lang for the next 15, 20 years. Sa'yo na yung mapupunta. Siyempre kasi, pag nag-umpisa na kasing tumulong sa taong bayan ng gobyerno, mauubusan sila na marirecruit. Kaya ganun yan. Yan ang sistema dyan. Kapag pag na-realize ng taong bayan na may totoong tulong sila nakukuha sa gobyerno, tulad ng allowance sa 4-piece, tulad ng food stamp, tulad ng murang pabahay,
mga subsidy sa mga jeepney driver. Ayan. Mawawalan sila na marirecruit. Kawawa naman ang CPP, NPA, NDF. Para meron silang recruitment. Para buhay pa rin ang recruitment activities nila. Ayun. Ayan. So maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Okay. See you next time, guys. Bye.